Bagyong Butchoy, lumakas at bumilis habang kumikilos pa norte. Bagyo, hindi na raw magla-landfall pero magdadala pa rin ng ulan. Update sa galaw ni Butchoy, alamin live. Mga probinsya, todo paghahanda pero pinangangambahang bagsik ng Bagyong Butchoy hindi naramdaman. Mga taga Isabela, nagbilad pa ng uling. Mga magsasaka sa Oriental Mindoro na bad trip dahil kulang na raw sa dilig ng ulan ang kanilang mga pananim. Pambansang kamao Manny Pacquiao, balik Pilipinas na matapos ang kontrobersyal na pagkatalo kay Timothy Bradley. Pacman, priority raw ngayon ng mga taga Sarangani. Hindi pa sana ako uwi dito ngayon dahil kailang doon sa probinsya ko, kailang ko makauwi sa Sarangani dahil doon sa mga napiktuhan ng baha. Dalawang barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, pinaatras daw ni Pangulong Noynoy Aquino. Factory ng food coloring sa Valenzuela, sapol sa raid ng mga otoridad. Mga ipis naglipa na sa lugar at sako-sakong asukal nabubulok na raw. Iron Chef, Bilibid version, sinalihan ng mga preso. Sino-sino kaya ang pinakaastig sa pagluluto? Balita abroad, makapigil hiningang stunt. Lalaki tinawid ang Niagara Falls sa pamamagitan ng pagbabalanse sa alambre. Click sa YouTube. Asong may crush sa kapwa niya bantay, may version na rin ng sikat na Call Me Maybe. At sa action showbiz, Comedy King Dolphy nasa ICU pa rin pero nagawa ng mag-celebrate ng Father's Day. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 16 ng Hunyo 2012. Ang maaksong balita. Nananatili ang lakas at bilis ng Bagyong Butchoy habang kumikilos pa hilagang kanluran. Hindi rin daw tatama sa lupa ang mata ng bagyo pero nagdudulot pa rin kaya ito ng pag-ulan. Para sagutin yan, may live report mula sa Pag-asa si Patricia Mangune. Patricia. Jovi, napanatili nga ni Butchoy ang kanyang bilis at lakas mula pa kaninang hapon, Pero hindi na inaasahang maaapektuhan pa ang bansa. Asahan na lang ang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa bandang bahagi ng Visayas dahil hinahatak naman ni Butchoy ang hanging habagat. Huling namataan si Bagyong Butchoy, 430 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Patuloy itong kumikilos north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. May lakas itong 160 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 195 kilometers per hour. Wala nang nakataas na storm signal sa mga probinsya, hindi rin ito inaasahang tatama sa lupa habang palabas sa bansa patungong Japan. Pero magkakaroon ng pag-ulan sa Visayas at Central Luzon at magiging mas maulan sa Metro Manila bukas dahil hinahatak nga ni Butchoy ang hanging habagat. Tinataya namang bahagya na lang lalakas si Butchoy sa susunod na 24 oras. Jovino, Lunes ng gabi o Martes ng umaga, tinatayang lalabas ng bansa itong si Butchoy. Pero paalala pa rin sa ating mga mangingisda, huwag munang pumalaot sa mga seaboards ng bansa dahil sa malalakas na alon. Jovi? Maraming salamat, Patricia Mangune. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may mga stranded ng pasahero sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Butchoy. 41 dyan na itala sa Pasacao Port sa Camarines Sur. 25 naman ang stranded sa Bulan Port sa Sorsogon, habang 6 naman sa Southern Leyte. Kahapon, isang pop boat ang tumaob sa may Katbalogan, Samar. Pero nasagip naman lahat ng 10 sakay nito. Dahil sa masungit na panahong dala ng Bagyong Butchoy, 4 na domestic flights na pa Maynila at pa Busuanga ang kinansela. Hindi bumuhos ang pinangangambahang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilang probinsya nga, matinding sikat pa ng araw ang naranasan. Pero kung merong natuwa sa init, meron ding na bad trip. Inazara, ikwento mo. Buong maghapong mataas ang sikat ng araw sa Isabela, kaya naman tuloy-tuloy lang sa pag-uuling si Mang Romy sa tabing ilog sa Ilagan City. Laking pasalamat daw niya na hindi nangyari ang pinangangambahang pananalasan ng Bagyong Butchoy. Awa ng Diyos at hindi natuloy yung bagyo. Kung natuloy yun, kawawa naman yung uling namin.
Maraming salamat sa Diyos. Si Jaime Tarana sinamantala ang matinding init ng araw. Sa tapat ng kanyang bahay sa barangay Alinggigan, nakabilad ang mga kahoy mula sa puno ng Gemelina o mas kilala bilang paper tree. 2 buwang bilaran bago magamit ang kahoy nito sa paggawa ng furniture. Masaya po ako dahil malayo ang bagyo. Mas maganda mamagakan. Bandang alas 7 ng gabi, nakaranas ng pagulan sa Kawayan City pero agad din itong tumigil. Hindi na rin natuloy ang plano ng pamunuan ng Magat Dam na magpakawala ng tubig. Sa bayan ng Guian sa Eastern Samar, panakanakang ulan lang ang naranasan dahil sa pagbuti ng panahon, inalis na ang signal number 1 na itinaas sa probinsya. Mala-summer na init naman ang naranasan sa Oriental Mindoro pero imbis na matuwa na hindi nila naramdaman ang bagyong Butchoy, problemado ang mga magsasaka kahit kasi naibilad na nila ang mga naaning palay. Problema naman para sa ibang pananim ang matinding sikat ng araw. Kapag dating na naman ang tagulan nito, baha na naman, hindi na naman kami makakatanim. Kaya yung aming antas ng pamumuhay ay talagang napakahirap. Business as usual pa rin ang mga barko at bangka sa Batangas Port. Wala pa rin naman kasing idinedeklarang kanselasyon ng mga biyahe. Pero oras na itaas ang storm signal sa lugar, agad daw ipagbabawal ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat. Ina Zara, News 5. Lubog pa rin sa baha ang ilang bayan sa Maguindanao dahil sa mga pag-ulan na dala ng shallow low pressure area noong nakaraang linggo. Kasama sa mga apektado ang mga bayan ng Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Datu Montawal, Pagalungan at Northern Kabuntalan. Humigit kumulang 8,000 pamilya ang apektado sa pagbaha pero wala namang naiulat na nasaktan. Halos doble na itinaas ng presyo ng isda sa Sarangani ilang araw matapos salantahin ng flash flood ang probinsya. Takot pa raw pumalaot ang mga mangingisda kaya nagkukulang ang supply ng isda sa mga palengke. Ang presyo ng mga karaniwang isda na nasa 50 hanggang 60 pesos lang noon ay nasa halos 100 piso na raw ang presyo ngayon. Paglilinaw naman ng NDRRMC, hindi nila ipinagbabawal ang pangingisda. Sa kabuuan, aabot sa 4 na bilyon ang pinsala sa agrikultura ng flash flood sa 7 bayan ng Sarangani. Kahit sinalanta ng baha, naghanda pa rin ang Sarangani ng isang simpleng Hero's Welcome para kay Manny Pacquiao. Ang congressman naman nila, napaaga na ang uwi kanina at iniwan pa raw ang pamilya. Kay Emson, ikwento mo. Hindi pa man sumisikat ang araw pero pila-pila na ang fans sa NAIA Terminal 2. Lahat sila nakaabang sa pag-uwi ni Manny Pacquiao. Alas 6 ng umaga naglanding ang eroplanong sinakyan ni Pacman. 7 taon na puro panalo ang inuuwi ni Pacquiao. Sa pagkakataong ito, nagbalik Pinas ang People's Champ ng walang championship belt matapos maagaw ni Timothy Bradley ang kanyang WBO welterweight title. Pero no hard feelings daw si Pacman kahit pa marami ang kumukwestiyon sa desisyon ng boxing judges. Panalo ako sa puso ng mga tao, panalo ako sa puso ng Panginoon. Mula sa airport, tumuloy ang convoy nila Pacman sa hotel sa Ross Boulevard. Isang warriors welcome ang sumalubong sa kanya rito. Hindi kasamang umuwi ni Pacquiao ang kanyang mag-iina na naiwan pa sa Amerika. Kinailangan daw niyang mauna para sa kanyang mga kababayan sa Sarangani. Hindi pa sana ako uwi dito ngayon dahil kailang doon sa probinsya ko, kailang ko makauwi sa Sarangani dahil doon sa mga napiktuhan ng baha. Kwento pa ni Pacman, in advance na ng kanyang mga anak ang kanilang Father's Day gifts sa kanya. Kung papipiliin daw siya, mas gusto niyang makilala ng kanyang mga anak bilang mabuting ama kesa magaling na boksingero. As a great father. Siyempre kung anong kalakihan nila, kung naging masama silang paglaki nila, kasalanan ng mga gulang, hindi kasalanan ng mga bata. Sandaling nagpahinga si Pacman saka dumiretso sa Quiapo Church. Dito, nagbigay siya ng mensahe. Dati nagsusugal ako, nag-iinom ako, ng babae ako. Madalas ako magmura. Pero pinagsisihan ko na yon. Ayaw ko nang gawin pa ulit yun. Bukas ng umaga, lilipad si Pacman sa Sarangani. Kay Imson, News 5. Susunod sa aksyon, paggawa ng food color sa Valenzuela, ni-raid ng otoridad. Bukod sa walang permit to operate, factory pinapamahayan daw ng ipis. Island hopping sa El Nido, Palawan, ipinagbawal muna matapos ang trahedya sa pagtagilid ng barkong MV Josil 2. At stuntman, tagumpay na nakatawid sa Niagara Falls sa pamamagitan ng pagbabalanse sa alambre.